Mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po sa Gramahang Zhou ang isinasagawang taunang ritual ng pag-alaala sa mga ninuno. Ang ritual na ito ay mahigit 1,000 taon nang ipinapasa at talagang napakagrande nito. Basta't mula ka sa Gramahang Zhou ay talaga namang uuwi sila mula sa iba't ibang dako. Sabi raw, ngayon ang Yunding Group ay nag-donate ng $100 milyong na ipamahagi sa bawat pamilya. Kaya naman ngayon, magkakaroon tayo ng live coverage para tingnan kung sino-sing mahahalagang tao ang lilitaw. 5 taon nang hindi nakakauwi si Yao Zhu. Ngayon lang siya makakabalik. Hindi ko alam kung naging maayos ba ang buhay niya nitong mga taon. Bakit wala pa rin siya? Gusto mo bang tawagan ko para madaliin? Bakit ba nakikigulo ang mga iyan? Kung naging matagumpay lang iyang si Yao Zhu, ay matagal na siyang nakauwi. Wala kasing mukhang iharap kaya hindi makauwi. Napakahalaga ng araw na ito. Baka malas lang ang madala niya rito. Tama ka riyan. Hello? Yao Zhu, kailan ka ba makakarating? Ma, malapit na po ako. Mabuti kung ganoon. Salamat naman at makakauwi ka na. Sige po. CEO, balak niyo po ba talagang gamitin ang coaching ito sa pag-uwi? Oo. Pero kayo ang CEO ng Yunding Group, nagkakahalaga ang yaman niyo ng $100 bilyong. Ang paggamit ng coaching gaya nito ay hindi na babagay sa antas niyo. Nag-aalala kasi ako na baka ang katayuan ko ay makaapekto sa pakikitungo ko sa mga kababayan ko. Mas mabuting simple lang muna. Mas komportable itong tignan. Pero nag-donate po kayo ng $300 milyong sa baryo. Baka kapag ganito ang sasakyan niyo ay hamakin lang kayo ng iba. Hay? Mababait at simple ang mga taga roon. Hindi iyon mangyayari. Ilabas nyo na ang mga regalo. Ilabas ang mga regalo. Masusunod po. CEO, tignan nyo. 100 taong gulang na ginseng, espesyal na tsaa na dahong pao, 100 taon na alak na mutay, at lalo na ang plakang ito. Gawa ito sa sinaunang kahoy na aloes wood, at ginto ang bawat titik nito. Ayos na po ba sa inyo ang mga ito? Ibibigay ang mga ito sa mga kababayan ko. Napakaganda. Ilagay ang lahat ng regalo sa sasakyan. Masusunod po. Sandali lang. Masyadong mahahalata ang pagkakakilanlan ko sa mga ito. Palitan nyo agad ang lahat ng pambalot. Opo. Sige, maaari na kayong bumalik. Dahil sa kasunduan ng paglilihim, hindi man lang ako nakauwi sa loob ng 5 taon. Ngayong tapos na ang kasunduan, Papa, Mama, pauwi na ako para sa pag-aalala sa ating mga ninuno. Bilis, tingnan nyo. May dumating na isang Audi A6. Oh, Kapitan! Ito si Xiao Zhuang. Isa siyang kontraktor sa construction. Kumikita siya ng $100,000 sa loob ng 1 taon. Ipakita ang sayaw ng leon pagsalubong sa pag-uwi ni Xiao Zhuang. Kapitan! Grabe, maligayang pagbabalik, Xiao Zhuang. Nagbigay ka talaga ng karangalan sa ating baryo. Sus, wala po iyon. Napakahalagang araw nito kaya kahit anong mangyari ay dapat akong bumalik. Kapitan, narito po ang $100 milyong. Donasyon ko po ito para sa simbahan. Aba, iba talaga kapag naging matagumpay na si Xiao Zhuang. May isa pang kotseng dumating, isang BMW 7 Series. Ito naman si King Song, isang manager sa syudad. Naku, $1 milyong ang sweldo niya kada taon. Sindihan ang mga paputok. Kapitan, narito ang $300,000. Ito ang donasyon ko para sa taong ito. Talagang binibigyan mo ng dangal ang iyong mga ninuno. Pa, Ma, nandito na ako. Gramahang Zhou, puro matatagumpay na tao ang nandito. May nagbibigay ng donasyon para sa simbahan na agad-agad ay $300 milyong. Iniisip ko lang kung may lalabas pa kayang mas bigatin pa sa kanila. Tingnan nyo, may isa pa uling sasakyan. Tingnan nyo, may dumarating na namang sasakyan. Isang van. Kanino kayang sasakyan iyan? Huwag muna ito ng paputok. Magtipid kayo. Ihinto muna ang mga tambol. Itigil nyo. Mag-ipon muna kayo ng lakas. Mag-ipon ng lakas. Tatay, nanay. Si Yao Zhu iyan. Bumalik na. Si Yao Zhu. Tay, nay. Narito na po ako. Mabuti at nakabalik ka na. Mabuti at nakabalik ka.
Sus, 5 taon kang nawala, tapos luma at kakarag-karag na van lang ang dala mo. May mukha ka pa bang ihaharap dito? Masyado pong busy si Yaozu. Ngunit espesyal siyang bumalik ngayon para lang magbigay-pugay sa ating mga ninuno. Tama po iyon. Tagahakot lang naman ng Lario sa construction site. Paano siya magiging ganoon ka-busy? Hemp, kung busy man siya, mas lalong busy ako kaysa sa kanya. Ang kumpanya ko, na may ilang daang tauhan, ay nakakahanap pa rin ng paraan na makabalik taon-taon para sa mga ninuno. Iyan ang tama. Manager na si King Song, habang ikaw ay hamak na manggagawa lang. Bakit ang laki ng tingin mo sa sarili mo? Sa baryo natin, ikaw lang ang nakatapos ng kolehiyo, pero sinong mag-aakalang magiging construction worker ka lang pala? Ano namang silbi ng pag-aaral? Ako nga ay diretsyong nagtrabaho at kumikita ng ilang daang libong dolyar sa isang taon. Hindi ba mas ayos iyon? Pasensya na po sa pagkukulang ko, ngunit asahan nyo na taon-taon na akong babalik. Mag-aalay ka ng insenso. Aba, tingnan mo nga ang katayuan mo. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang mag-alay doon? Tingnan nyo, isang Lamborghini. Bilis, tingnan nyo. Iyan ang Lamborghini. Ano? Lamborghini? Hoy, ayusin nyo ang trabaho nyo. Ilabas ang mga paputok at tambol, pati na ang mga sumasayaw na leon. Huwag kayong humarang sa daan. Tabi, tabi. Abala lang talaga ang mga kanayon natin. Huwag mo na lang intindihin. Alam ko po, inay. Ang Lamborghini, milyon-milyong dolyar ang halaga niyan. Hindi ko akalaing may darating na talagang malaking tao. Sa sinumang nakakabili ng ganyang kotse, siguradong 10 milyong dolyar ang halaga niya. Akala ko dati ay sa munting nayon na ito ay walang lilitaw na mga kilalang tao. Hindi ko inasahang ganito pala sila katindi. Ang pag-alay na ito sa mga ninuno ay binibigyang pansinan ng Yunding Group at ang general manager mismo ang darating dito. Kapag nakuha ko ang pabor niya, paniguradong mula ngayon, mabilis na aangat ang posisyon ko. Ay nako, sinasabi ko na nga ba kung sinong magaling ang narito? Si Joe Howe pala. Siya nga pala, Joe Howe. Kilala mo pa ba si Uncle? Siyempre natatandaan po kita, Kapitan. Narito nga po, may dala pa ako na paborito ninyong Wuliangye. Tingnan nyo. Aba, ang galing talaga ni Joe Howe. Para sa unang alay ng insenso ngayong taon, walang iba kundi ikaw. Tio, sa sinasabi niyo, maraming magagaling. Sa nayon natin, kaya ang pag-aalay ko ng unang insenso, angkop ba iyon? Naku, syempre naman, kayang-kaya. Tingnan mo nga ang sasakyan mo at ang suot mong mga damit. Naku, pinararangalan mo talaga si Yaozu. Sige. Dahil sinabi iyan ng punong nayon, ako na ang mag-aalay ng unang insenso. May laman na 1 milyong dolyar ang card na ito. Ituring itong donasyon ko sa altar. Grabe, 1 milyong dolyar. Tingnan nyo ang lahat, 1 milyong dolyar, 1 milyong dolyar, 1 milyong dolyar. Nakita nyo ba? 1 milyong dolyar. Maliit na regalo lang po iyan. Dahil nanggaling din naman ako dito sa nayon na ito, ngayong kumikita na ako ng malaki. Siyempre, hindi ko kakalimutan ang ating mga ninuno. Mukhang sa susunod, ang unang insenso ng nayong ito ay sa akin lang nakalaan. Naku, tama iyan. Kung ang mga tao sa nayon ay magiging kasing galing mo, magiging napakabuti niyon. Hindi gaya ng iba riyan. Tio, bakit nyo naman nasabi iyan? Siguradong mas magaling siya sa akin. Di ba, Yaozu? Haozi, mukhang maganda ang naging buhay mo sa labas nitong mga nakaraang taon. Hoy, sino ka para tawaging Howzy siya? May karapatan ka bang tawagin siya niyan? Wala kang panama sa kanya. Hoy, Uncle, sinasabi ko lang naman. Si Yaozu ang unang nakapagtapos ng kolehiyo sa ating nayon. Paniguradong mas maganda ang buhay niya kaysa sa akin. Hindi ba, Yaozu? Maayos naman. Huwag mo nang subukang magyabang. Anong maayos? Tingnan mo, Joe Howe. Anong klaseng sasakyan ang gamit niya? At anong klaseng bulok na sasakyan ang sayo? Maayos pa ba iyan? Ay, matapos ang lahat, sayo pala ang bakal na ito. Yaozu, hindi naman sa pinagsasabihan kita, nakapagtapos ka sa Qingbei University, bakit nauwi ka sa ganitong kalagayan? Qingbei University? Sa Qingbei University, ano? Sa Qingbei University? Huwag ka ngang magbiro. Sinasabi mo bang sa Qingbei siya nakapagtapos? Sino bang nakapagtapos sa Qingbei ang ganito kahirap? Hindi ba't dapat 1 milyong dolyar man lang ang kinikita niya taon-taon? Bakit pagdating sa kanya, ay nagmamaneho lang siya ng bulok na van at nagtatrabaho sa construction? Nakakahiya talaga siya sa Qingbei University. Wala namang silbi iyan. Ikaw ang tunay na dangal ng ating nayon. Ang yaman mo siguro ay higit 10 milyong dolyar na. Yaozu, kung may kailangan ka, magsabi ka lang sa akin. Handa naman akong tulungan ka. Sabay tayong lumaki sa nayon na ito.
Sige na, wag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Maging driver ka para sa akin at babayaran kita kada buwan ng 20,000 dolyar. 20,000? 20,000 dolyar. Ano? Baka mas mabuti kung kalimutan na lang natin to. Dahil sa totoo lang ay medyo busy rin po ako. Masyado ka ng mayabang ha? Binibigyan ka na nga ng pagkakataon ni Joe Howe. Bakit ang kapal pa ng mukha mo? Kikitain mo ba ang 20,000 dolyar sa pagbubuhat ng hollow block sa loob ng isang taon? 20,000 dolyar bawat buwan? Isang napakalaking swerte niyan. Nagkukunwari lang siyang mayaman dahil lang nakapagtapos siya sa sikat na universidad. Pakitang tao na masyadong mataas ang prinsipyo, pero hindi naman marunong magpakumbaba. Hamak ka lang na tagabuhat ng hollow blocks. Anong kinabubusi mo riyan? Hindi ano kasi, hindi na ako nagbubuhat ng hollow blocks. Tama na, tama na. Itigil nyo na ang pagsasalita, alam ko na kung bakit. Yaozu, hindi ka pa ba nakakakita ng ganitong kotse kaya hindi mo alam kung paano ito i-drive? Totoo, hindi talaga ako nagdadrive ng ganitong uri ng kotse. Huwag kang mag-alala, matalino ka naman. Sa loob ng 2 araw, ay matututunan mo rin yan. Salamat po kay Xiao Hao, pero walang kakayahan ang aking si Yao Zu. Paano na lang kung masira niya ang kotse nyo? Tama po, kahit hindi naman ganoon kamahal ang kotseng ito, pero mukhang hindi rin naman ito mura. Sayang naman kung masisira lang. Anong klaseng pananalita yan? Anong ibig mong sabihin na hindi mahal? Kaya mo ba itong bilhin? Hindi sa ganoon, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung hindi mo kayang bumili, huwag ka nang magsalita. Nang umalis ka, 5 taon kang hindi umuwi, nag-aalala lang silang lahat sa iyo, at gusto lang nilang kumita ka ng mas maraming pera? Totoo po iyon. Hindi ba't may dala kang mga regalo para sa mga kanayon? Dali, kunin mo na at ipamigay sa lahat. Sige, sige. May regalo pa raw? Lahat ng kabutihang ipinakita nyo noon, naaalala ko pa. Itong mga bagay na ito, kunin nyo na at paghati-hatian. Mabuti ito para sa inyong kalusugan. Ito lang, iuwi mo na lang iyan. Kapitan, kung hindi dahil sa tulong ninyong lahat, hindi siya makakapagtapos ng kolehiyo, ngayong nakabalik na siya, sana ay tanggapin nyo na ito. Oo nga po. Kahit hindi mamahaling mga bagay ito ay galing kay Yao Zu. Puso ng batang ito ang nakalaan dito. Kayong tatlong magkakapamilya, totoo bang mga tanga kayo? O nagkukunwari lang kayong walang alam? Hindi nyo ba nakikita na itinuturing naming basura ang dinala nyo? Tingnan nyo ang mga dinala namin kumpara sa dinala ninyo. Bulok na tuyong labanos, pati itong mumurahing alak na nagkakahalaga lang ng barya. Hali kayo, tingnan nyo. Ito ang 100,000 dolyar na donasyon ni Xiao Zhuang. Ito naman ang 300,000 dolyar mula kay King Song. At ito ang 1,000,000 dolyar mula kay Joe Howe. Tapos basura lang itong dala mo? Sandali lang, maling-mali ang iniisip nyo. Ang totoo ay itong mga bagay na ito ay... Nagkakamali kayong lahat. Ang totoo, ang mga bagay na ito ay... Wala akong pakialam kung ano ang mga iyan. Kunin mo na lang ang mga gamit mo at umalis ka na. Punong barangay. Galing ito sa puso ni Yao Zu. Huwag mo akong simulan sa ganyan. Lumayo ka na lang. Nay! Anong ginagawa nyo? Bakit akalain mo namang lumakas na ang loob mo? May gana ka pang sumigaw sa akin. Ganyan ka dahil wala kang pera. Kung sakaling magkapera ka man, baka lalo ka pang magyabang. Ikaw? Pasensya na po kami ang nagkamali. Nay! Nay! Tama na. Ngayon ang malaking araw ng pag-alaala sa mga ninuno, bawat pamilya ay nagbigay ng kontribusyon para sa insenso, pero ano itong dinala nyo? Sinasabi ko sa inyo, ang manager Zhang mula sa Yunding Group ay paparating na mamaya. Huwag nyo kaming ipahiya dito. Ano? May pupunta rito mula sa Yunding Group? Eksakto. Ang manager Zhang ng Yunding Group, mismong darating siya ngayong araw, nakausap ko na siya sa telepono kanina. At sa oras na ito, dapat ay nasa biyahe na sila. Ang galing mo talaga, Joe Howe. Nakakuha ka ng koneksyon sa ganoong kalaking tao. Maliit na pagtutulungan lang naman ito. Hindi na kailangang ipagmalaki. Anong hindi kailangang ipagmalaki? Sa tingin ko, marahil dahil sa koneksyon ni Brother Hao, kaya ang Yunding Group ay nagbigay ng pondo sa nayon natin. Tama. Siguradong dahil iyan sa koneksyon ni Brother Howe. Tila biniyayaan na talaga ang nayo natin dahil nagkaroon tayo ng mahusay na tao na tulad ni Joe Howe. Hindi tulad ng iba rito na nagbibigay lang ng kahihiyan. Bilisan mo, kunin mo na yung basura mo at umalis ka na dahil paparating na si Manager Zhang anumang oras. Ayaw kong madumihan ang paningin niya sa'yo. Ikaw. Sige. Inuunawa ko na dati ay naging mabuti kayo sa akin, kaya sinadya kong dalhin ang mga ito para gantihan ang kabutihan ninyo. Pero ngayon, sobra nyo akong binigo. Kami pa ang nagbigay biro sa'yo? Tignan mo ang lagay mo, may gana ka pa kaming pangaralan? Tama na. Huwag na nating sayangin ang oras. Gusto mo lang manghingi ng pera, di ba?
Magkano ba itong mga basura mong ito? Babayaran kita. Grabe ang lalaking ito. May lakas ng loob siyang pangaralan ng kapitan natin. Sa tingin ko ay dahil lang yan sa kahirapan? Kaya nanggugulo siya para sa pera? Gusto niyang perahan ang ilang tuyong labanos na ito. Ang halaga lang niyan ay ilang barya. Gusto mo ba talagang magbayad? Sige, Talagang naghahangad ka na ng pera? Ito ang $100. Bahala ka kung tatanggapin mo yan o hindi. ang mga ito ay hindi tuyong labanos, kundi mga ligaw na ginseng. Mayroong 10 piraso sa sahig at bawat isa ay nagkakahalaga ng $300,000. Ano? Ang mga ito ay Wild Mountain Ginseng. Malinaw naman na tuyong labanos lang to. At sasabihin mong wild ginseng to? Oo nga. Sino naman ang maglalagay ng wild ginseng sa sako ng ahas? At kalahati pang sako ang dami. Alam mo ba ang mga sinasabi mo? Hindi mo man lang tiningnan ang sarili mo sa salamin? Kitang-kita naman ang ugali mo? Kung totoo man ang mga yan, sa tingin mo ba ay darating ka rito gamit ang ganyang bulok na sasakyan? Nag-aalala kasi ako dahil baka ang katayuan ko sa buhay ay makaapekto sa pagsasama natin kaya nagpalit muna ako ng sasakyan. Hindi ko akalain na pera lang pala ang tinitingnan ninyo dahil lang hindi maganda ang sasakyan ko ay kung ano-ano na ang ginagawa nyo sa akin. Wala ka ng silbi. Tapos bawal pa kaming magsalita. Nagpapanggap pa siyang mayaman. Bakit hindi mo na lang sabihin na isa kang trilyoner na bilyonaryo? Tama ka, dahil iyon talaga ako. Huwag na tayong makipag-usap sa kanya. Halina kayo at salubungin natin si Manager Zhang. Papatunugin na ang mga tambol at paputok. Bilis na. Nay, Yaozu, umuwi na lang tayo? Oo nga. Umuwi na tayo. Tay, Nay, huwag po kayong mag-alala. Walang masamang mangyayari sa inyo. Gusto ko lang makita kung paano nila aayusin ang gulong ito mamaya. Tara na! Maligayang pagdating po kay Manager Zhang. Sige, sige. Maraming tao ang nandito ngayon CEO. CEO? CO. Opo, tama po. Tungkol sa donasyon para sa nayon nyo, si CEO ang espesyal na nag-ayos nito. Napakaswerte na po ng nayon nyo simula ngayon. Hindi ko akalain na si CEO ang nag-ayos nito. Dahil binibigyang halaga ni CEO ang nayon nyo, ang inyong nayon ay magkakaroon ng mas marami pang magandang pagkakataon. Unang hakbang pa lang ang donasyong ito. Naku, talagang biyaya ito ng may kapal. Biyaya ng ating mga ninuno. Kahit hindi ito direktang sinabi ni CEO, sa paraan ng pagpapahalaga niya sa nayon nyo, sa tingin ko, ay dahil ito sa iyo. Sa susunod, ay magpakitang gilas ka. Makakaasa po kayo. Napakahusay talaga ni Zhu Hao. Brother Hao, sana ay matulungan mo kaming umunlad din sa susunod. Oo nga po. Dati ka nang may pakikipagtulungan sa grupo namin, di ba? Mamaya pagkatapos natin dito, bibigyan kita ng kontrata na nagkakahalaga ng $1 bilyong. $1 bilyon? $1 bilyon? Ano? Kontrata na nagkakahalaga ng $1 bilyong? Tiyak, nayayaman na siya niyan. Ang Yunding Group ay isang tanyag na kumpanya sa buong mundo. Ang $1 bilyon para sa kanila ay barya-barya lang, pero para kay Zhou Hao, ito na ang daan niya patungo sa rurok ng tagumpay. Sige, mamaya pipirmahan na natin ang kontrata. Manager Zhang, sinong nagbigay sa iyo ng permiso para magdesisyon ng mag-isa? Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na gumawa agad ng desisyon? Anong ibig mong sabihin? Zhou Yaozu, mainggitin ka lang talaga dahil wala kang makuha, ayaw mo lang kaming makitang maging maayos ang lahat. Alam mo ba na binibigyang halaga ng Yunding Group ang ating baryo? At alam mo ba kung gaano karaming tulong ang hatid dito sa atin? Pagkatapos nating lahat na makakuha ng napakalaking pagkakataong ito, gusto mo pa itong sirain? Marami na akong nakilalang katulad mo. Sadyang mainggitin ka lang. Wala ka nang narating sa buhay, bakit mo pa sisirain ang swerte ng Brother Hao? Lahat ng mga kasosyo ng Yunding Group ay kailangang dumaan sa mahigpit na pagsusuri. Ang mga proyekto ay kailangan din dumaan sa bidding. Ang ginagawa mo ay labag sa ating mga alituntunin. General manager po ang taong iyan at may pahintulot siya mula sa presidente kaya ibibigay niya ang mga order kung kanino niya gusto. Isa lang siyang hamak na kargador, pakialamero pa sa mga desisyon ng iba. Masyadong mapanghimasok sa buhay ng may buhay. Ayaw niya lang talagang umasenso ang iba. Dahil iniisip niyang galing siya sa prestihiyosong paaralan, ay mas mataas na siya kaysa sa lahat. Iba ang pinag-aralan sa paaralan, sa tunay na kakayahan sa trabaho. Totoo. Kung wala kang kakayahan, kahit gaano pa kataas ang pinag-aralan mo, anong mapapala mo rito?
Pagdating sa mga usapin ng Yunding Group, kailan pa naging pwede na diktahan mo kami rito? May karapatan talaga akong makialam sa usaping ito. Talaga namang may karapatan akong makialam. At sino ka naman sa tingin mo? Hindi ka ba natatakot na masibak sa trabaho? Sisibakin ako? Hahaha. Ang tanging makakasibak sa Yunding Group ay ang chairman at presidente lang. Alin ka ba sa kanila? Ako ang presi. Talagang dito ka pagagawa ng gulo, ano? Talagang sa mismong araw pa ng paggunita sa mga ninuno ka mangugulo? Simula nang dumating ka ay naghahanap ka na ng away, masyado ka nang lumalampas sa guhit. Manager Zhang, wag na po kayong magalit. Isa lang po siyang hibang, kaya huwag niyo na po siyang patulan. Inggit lang siya dahil naging maganda ang buhay natin, nagpapadala siya sa inggit niya. Tama po kayo. Tingnan niyo po ang gamit niyang luma at sirang kotse. Anong kakayahan ang mayroon siya? Dahil nakikita niyang maganda ang mga kotse natin at mayaman tayo. Nagdidilim ang paningin niya sa inggit. Hindi lang iyon. Sa araw na ito ng ating pag-aalay, wala siyang iniabot kahit 5 duling para sa insenso at nagdala pa siya ng peking tuyong labanos para lokohin tayo at sinabing ito raw ay ginseng mula sa bundok. Manager Zhang, ang batang ito ay hibang na sa pera. Pinapabayad niya ako ng ilang milyong dolyar dahil daw sa basurang labanos na iyon na 300,000 dolyar daw ang bawat isa. Nagsasabi lang ako ng katotohanan. At mababa pa nga ang presyong 300,000 dolyar bawat isa. Gusto kong makita kung paanong ang labanos na iyan ay nagkakahalaga ng 300,000 dolyar. Tingnan niyo po itong mabuti. Ito ay, Ikaw ang general manager ng Yunding Group. Tingnan mong mabuti. Pinatuyong labanos ba ito? Manager Zhang, ito ba talaga ay ginseng? ginseng nga ito. Ngunit ito ay artipisyal na pinalaki. Ang isang piraso nito ay nagkakahalaga lamang ng ilang dolyar. Sa ngayon, marami ang gumagamit ng ganitong uri ng ginseng para mangloko ng pera sa mga tao. Joe Yaozu, itong basurang ito ang ibibigay mo para lokohin ang mga kanayon natin? Wala kang utang na loob. Umalis ka riyan. Nakalimutan mo na ba? Ang perang ginamit mo para sa kolehiyo ay hiniram mo lamang sa ating mga kanayon? Kung hindi ka makakaganti ng utang na loob ay ayos lang. Pero ang lokohin pa kami gamit, ang basurang ito. Pagkabukas ng bibig, pinapabayad agad si Brother How. Hindi ba't panginikil ng pera ang ginagawa mo? Totoo yon? Ang mga taong gaya niya ay dapat parusahan. Parusahan siya, 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 parusahan siya. Yaozu, wag mo nang ituloy. Oo nga. Yaozu, tayong dalawa na. Pa? Ma? Totoo po ang lahat ng ito? Tsaka, wala po akong kinikilan. Suriin mo po itong mabuti. Nagkakamali ba ako? Ito? Siguradong peke ito. Tama na. Huwag mong aksayahin ang oras ni Manager Zhang. Mukhang ikaw na general manager ng Yunding Group ay wala ring galing sa pagkilala. Ang posisyon mong ito bilang general manager ay baka dapat ng palitan. Ano? Papatalsikin kita. Ngayong araw, ay lubusan ko siyang pasusukuin. Ang mga ligaw na ginseng ay hindi nababayaran ng pera. Dapat ay maliliit lang sila, pero ang sayo ay napakalaki at ang dami pa. Sa tingin mo ba ay karaniwan lang ang mga bagay na ito? Tama. Sinasabi ko sa iyo, kung totoo man ang mga ito, dapat ay mahigit 100 taon na ang mga ito, na kahit mayaman ka ay hindi mo mabibili. Kahit ako, ay hindi siguradong makakabili ng isa man lang. Kung hindi makabili ang iba, ay hindi nangangahulugang hindi ko rin kaya. Zhou Yaozu, si Manager Zhang ang pinakakilalang tao sa ating buong probinsya. Kahit siya ay hindi makabili, ikaw pa kaya ang makakabili? At ganito pa karami? Ang lakas namang magyabang ng lalaking ito. Akala ba niya ang 100 taong ligaw na ginseng ay mabibili ng pakyawan? Nakakatakot ang kawalan ng alam? Masyado siyang ignorante. Hindi ba normal lang naman iyan? Ganyan talaga ang mga taong tulad niya. Kapag ang isang bagay ay lagpas na sa alam nila, kahit anong sabihin mo ay mali pa rin para sa kanila. Ganyan talaga ang mga mahilig makipagtalo. Sinasabi ko sa iyo, mula ngayon, huwag ka nang maglalabas ng ganitong mga bagay. Para lang mapahiya ka. Zhou Yaozu, dapat alam mo ang iyong lugar. Hoy! Tingnan niyo ito. Lahat ng dala niya ay basura. Mura na tsaa at 2 bulok na alak. Isa talaga siyang talunan. Tapos may dala pang luma at sirang plake. Ang bulok na kahoy na ito, punong-puno pa ng butas ng insekto? Isabit daw ba ito sa ating altar? Talagang kahiya-hiya ito sa ating mga ninuno. At dahil nabanggit mo ang plake, Kapitan, may ipinagawa akong plake para sa ating nayon. Gawa ito sa mamahaling kahoy na huwangwali. Ipasok na yan!
Ang kahoy na Huang Wali, siguradong napakamahal niyan. Hindi naman ganoon kamahal. Mahigit $1,000,000 lang. Mahigit $1,000,000? $1,000,000? Dapat lang na magandang plake ang isabit, kung hindi ay mapapahiya ang ating mga ninuno. Narinig nyo ba iyon? Kunin mo na, yung bulok na kahoy mo at umalis ka na. Kapag isinabit ang bulok na kahoy na iyan sa ating altar, hindi ito magugustuhan ng mga tao. Iisipin pa nila na ang ating nayon ay naghihirap na at walang pambili. Wala talaga kayong alam sa totoong halaga nito. Iba-iba na talaga ang mga tao ngayon sa mahalagang araw na ito ng pag-alala sa mga ninuno, nagawa pa niyang magdala ng kahihiyan. Sa lipunan natin ngayon, ang dami ng nagmamadali at walang pasensya, nagkalat ang kung sino-sinong klase ng tao. Hoy lolo, tingnan mo. Siya nga iyon. Nakuha niyang magpakita ng ginseng na mura lang ang halaga at sinabing, isa itong 100 taong ligaw na ginseng. Nanloloko pa siya para sa pera. Ang sabi ay $300,000 daw ang bawat isa. Nahuli na ang panloloko niya at dahil wala nang mawawala sa kanya, ngayon ay naninira na lang siya ng iba. Sinasabi pa niya ngayon na ang bulok na plake na iyan ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Talaga ba? Eto, hayaan mong tingnan ko. Ay tama po lolo, hindi ba't dalubhasa kayo sa mga ganitong bagay? Suriin niyo po at sabihin niyo kung magkano nga ba talaga ang bulok na kahoy na iyan. Ito ay 1,000 taong gulang na Chengshan wood. 1,000 taong agarwood? Lolo, mali po ba kayo ng tingin? Isa lang siyang tagagawa ng pader, paanong mangyayari na makakabili siya ng 1,000 taong agarwood? Totoo ito, at hindi lang basta. Hindi lang ito basta ordinaryong 1,000 taong agarwood. Isa itong Kinam Agarwood. Bihira na ang 1,000 taong agarwood, ngunit ang Kinam Agarwood ay ang pinakamataas na kalidad sa lahat na ang bawat gramo ay nagkakahalaga ng 10,000. Ang ganito kalaking piraso ng Kinam Agarwood, kung ito ay totoo, ang halaga nito ay Isang kayamanang walang katumbas. Isa itong kayamanang walang katumbas. Ang halaga nito ay hindi kayang sukatin. Ikaw na taga-bukid ka, sinasabi mo ba talaga na wala kaming alam at minamaliit ka namin? Imposible naman na ang karatula mong iyan ay isang kayamanan din. Paano magiging kayamanan iyan? Ang dami nitong gasgas, may mga butas pa ng insekto. Saan mo ba ito pinulot? Ang karatulang iyan, kung ito ay tunay ngang kayamanan, kakainin ko iyan ngayon din. Ang kay Brother How ay nagkakahalaga ng mahigit $1,000,000. Paano ito maikukumpara diyan? Ang karatulang ito niya ay kahit sa dulo ng karatula ko ay hindi kayang pumantay. Kung gayon ay sabihin nyo, ang karatula ninyong iyan, magkano ba talaga ang halaga niyan? Dahil gusto niyo talagang malaman, sasabihin ko sa inyo, ang karatulang ito ay nagkakahalaga ng mahigit $100,000,000. Ano? $100,000,000? $100,000,000? Tama? Higit ito sa $100,000,000. Sa tingin ko, naaadik ka na yata sa pagpapanggap, di ba? Ang kapirasong bulok na kahoy na ito, nagkakahalaga ito ng $100,000,000. Kahit pagawa iyan sa ginto, hindi ito aabot sa ganyang halaga. Sino namang niloloko mo? May lakas ka talaga ng loob na lokohin pati ang mga ninuno natin. Wala ka talagang galang. Mga bata, sirain nyo ang bagay na ito. Durugin iyan. Sirain iyan. Durugin. Kapitan. Sirain iyan. Ngayong araw, sisirain ko ito sa harap ng ating mga ninuno. Sisirain ko ito. Simula ngayon, ang buong pamilya nyo ay hinding-hindi na makakatapak pa sa dambanang ito. Hindi ako nagsisinungaling. Ang plakang ito ay gawa sa mamahaling kahoy. Nagkakahalaga ito ng mahigit $100,000,000. Hindi ko akalain na alam mo ang tungkol sa mga mamahaling kahoy. Pero sa kalagayan mong iyan, mabibili mo ba iyon? Ang mga pinagsasabi mo? Sino naman ang maniniwala sa iyo? Kung talagang mayaman ka, saka pa lamang hihinto ang pag-ikot ng mundo. Sirain na iyan. Kapitan, alay ito ni Yao Zhu. Huwag niyo pong sirain. Kapitan, tama po siya. Kahit sino pang humarang, sisirain ko pa rin iyan. Subukan mo lang. Ang mga taong ito, mga bulag, huwag ninyong sirain, huwag ninyong sirain. Bilisan nyo at sabihan ng produksyon. Patigilin nyo sila agad, hindi iyan pwedeng sirain. Aray ko. Tigil. Huwag niyong sirain. Huwag niyong sirain. Tunay itong 1,000-year-old agarwood. Sinasabi mo bang totoo ito? Eksakto. At hindi ito basta ordinaryong 1,000-year-old agarwood, kundi ang pinakapambihirang klase, ang Kainam Agarwood. Nagkakahalaga ito ng libu-libong dolyar bawat gramo. Totoo ba yan? Ano? Kainam Agarwood? Imposible. Paano ito magiging totoo? Maaari kang kumain ng kahit ano, pero mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Sinasabi mong totoo yan. Nasaan ang ebidensya? Kanina lang sa livestream,
May isang netizen na nagkomento at sinabing totoo ito. Haha, mula sa isang netizen, ano naman ang alam nila? Napakadalang ng Kainam Agarwood, ang mga netizen mo ay walang alam. Maniniwala ka na lang agad sa sinabi nila? Huwag po kayong magmadali. Hindi siya basta ordinaryong netizen, kundi ang treasure expert na si Elder Yuan. Kilala siyang pinakamagaling sa buong industriya. Sinong Elder Yuan? Anong expert? Mapagkakatiwalaan pa ba ang mga expert na yon? Oo nga, iyang mga sinasabi ng mga expert na iyan, alin ba doon ang totoo? Kung wala kang alam, huwag kang magsalita. Kung hindi kayo naniniwala, isearch nyo online ang mga credential ni Elder Yuan. Siguradong hindi nagsisinungaling ang mga salita niya. Kachecheck ko lang, isa siyang sikat na expert sa buong mundo. Kung totoo ang signboard na iyan, iyong wild ginseng kanina, ibig bang sabihin ay, sino ba talaga siya? Totoo nga pala talaga. Isang Yaozu graduate ang King Bay University. Alam ko na magtatagumpay siya. Ang plakang ito ay parang nagkakahalaga ng $100 milyong. Kapag isinabit ito sa Ancestral Hall, ay tiyak na magdadala ng dangal kay Yaozu. Oo nga po. Totoo po iyon. Mabibili ba niya ang ganito kamahal na bagay? Hindi lang ito basta tungkol sa pera. Ano ba talaga? Ang tunay niyang pagkakakilanlan? Mr. Zhou, ang mga viewers sa livestream ay gustong malaman kung sino po kayo. Maaari po ba ninyong sabihin sa amin? Sa totoo lang, Alam ko na. Magkakampi silang dalawa. Ano ang ibig mong sabihin? Ginagawa ito ng programang ito para sa viral traffic. Noong lumabas ang plakang iyan, ang dami ng nanonood sa stream ay biglang tumaas agad. Ang Zhou Yaozu na ito ay binayaran lang niya para magpanggap. Sabi na nga ba, bayaran lang siya. Isa siyang. Niloloko lang tayo. Nakakadismaya. Naintindihan ko na sa wakas. Kaya pala panay ang gulo mo dito. Binayaran ka pala ng crew ng programa. Ang dumi ng laro mo. Walang hiya ka. Ha? Dahil lang sa pera? Idadamay mo pa kaming lahat sa baryong ito. Muntik na kaming mapahamak kay Yunding Group. Paano ka ba pinalaki ng mga magulang mo? Ikaw na masamang tao ka. wala akong anumang ugnayan sa programang ito. Huwag po kayong magkamali. Wala kaming sinusunod na anumang script dito. Walang script? Sino niloloko mo? Anong programa ngayon ang walang script? Tingnan nyo. Tingnan nyo ang pinalaki nyong anak. Ngayon ay wala na siyang takot sa batas para sa sariling kapakanan dahil sa kaniya ay hindi makakakuha ng pera ang buong baryo. Muntik na kaming maloko ninyong dalawa. Isang panloloko ito. Dapat silang turuan ng leksyon. Huwag po kayong magmadali, mga kababayan. Naniniwala ako na hindi gagawa ng ganiyang bagay si Yaozu. Yaozu, bilisan mo at sa lahat ay magpaliwanag ka. Totoo ang lahat ng sinabi ko simula umpisa. Totoo ang ginseng at totoo rin ang plaka. Dahil ayaw ninyong maniwala, hayaan na lang natin. Tara na! Sandali! Ngayong nabuking na kayo, balak nyo pang tumakas? Hinding-hindi pwede. Sinasabi ko sa'yo. Alam mo ang batas pero nilalabag mo pa rin. Bilisan nyo, tumawag ng 911 at tapusin ang kanilang mga plano. Dakpin sila. Dakpin sila. Dakpin sila. Dakpin sila. Dakpin sila. Dakpin sila. Zhou Yaozu, nakapag-aral ka naman. Alam mo kung anong kaparusahan ang naghihintay sa iyo. Ano ba ang dapat kong gawin para maniwala kayo? Maniwala sa iyo? Magmamatigas ka pa rin ba na totoo ang lahat ng ito? Mr. Zhao, huwag na po kayong magalit. Ang aming production team ay nagpadala na ng mga eksperto para suriin ang plakang ito at malalaman nating lahat ang totoo maya-maya. Maya-maya ay malalaman ninyo kung totoo ang mga sinasabi ko. Tigas talaga ng ulo mo. Dahil gusto mong mapahamak, gawin natin ito sa harap ng ating mga ninuno nang makita ng lahat ang totoo. Paano kung totoo nga ito? Hihingi ako ng paumanhin sa iyo. Kulang pa iyan. Ano pa ang gusto mong mangyari? Gusto ko na kayong lahat ay humingi ng tawad sa mga magulang ko. At mamaya kapag magtitirik na ng insenso, ang tatay ko ang dapat maunang mag-alay. At paano kung hindi naman totoo iyan? Nasa sa iyo kung anong parusa ang gusto mo. Gamitin natin ang batas ng baryo, 20 hagupit. Sige, payag ako. Narinig ninyong lahat yan, di ba? Siya mismo ang humahanap ng sarili niyang kapahamakan. Saksi kaming lahat. Bilang kapitan ng baryo, ako ang tatayong saksi rito. Talaga bang pumayag siya? Sigurado siyang talo rito, di ba? Pagkatapos ng 20 hagupit, siguradong magkakandasugat ang likod mo at matituklap ang balat mo. Bakit mo siya kinakaawaan? Kasalanan niya iyan. Ang yabang mo. Titingnan ko lang mamaya kung hanggang saan aabot ang tapang mo. Huwag kayong mag-alala. Walang masamang mangyayari. Guru Zhao, sa wakas ay dumating po kayo. Ito. Totoo kaya talaga ang karatula na ito? Sabi na nga ni Elder Yuan kanina, paano siya magkakamali? Ano kaya talaga ang pagkatao nitong si Zhou Yaozu? Sana may makasagot. Siguradong hindi basta-basta ang pagkatao niya, pero ang mas inaabangan ko ay kung ano ang gagawin ng iba. Kanina lang ay todo sila sa pangungutya. Kilala ang pangalang Guru Zhao sa buong industriya at talagang sikat siya. Para matiyak ang katotohanan ng palabas na ito,
Talagang kinuha namin ang serbisyo niya. Guro Zhao, totoo ba talaga ito o hindi? Huwag niyo akong isturbuhin. Ngayon lang din ako nakakita ng ganito kagandang klase ng agarwood. Talaga bang gawa ito sa agarwood? Totoo nga. Agarwood? Naku po. Yaozu, kaming mga naririto. Nagkamali kaming maliitin ka. Maging mapagpatawad ka sana sa amin. Huwag mo na sana kaming patulan po. Totoo iyon, Yaozu. Ikaw ay edukadong tao, hindi tulad namin. Tama iyon. Sa tingin ko, ang unang pag-aalay ng insenso ay dapat ibigay sa tatay ni Yaozu. Napakaswerte niyo sa inyong anak. Sige na. Magkakababayan naman tayong lahat. Bakit ba kayo nagmamadali? Hindi pa tapos mag-inspeksyon si Guro Zhao. Bakit ganyan ka makipag-usap kay Yaozu? Kung sinabi ni Guru Zhao na totoo, paano iyon magiging peke? Hindi mo na kailangang tingnan dahil siguradong totoo ito. Sandali lang. Ang karatulang ito ay peke. Peke? Peke raw? Peke yan. Tama. Siguradong peke yan. Anong sabi ko sa inyo? Sabi ko sa inyo manloloko lang siya, pero wala sa inyong naniwala. Sinasabi ko na nga ba, anong klaseng tao ang gagastos ng $100 milyong para lang bilhin ang sirang karatulan na to? Wala ka lang naman sa aming lahat. Tingin mo ba kaya niyang bumili niyan? Mabuti pa. Talagang ayaw mong magbago. Sayang, at naniwala pa kami sa iyo kanina. Oo nga, maaati mo bang gawin ito sa amin? Tama po. Maaati mo bang gawin ito sa amin? Imposible ito? Ipinadala ko pa talaga ang mga tao ko para bilhin yan. Talagang matigas pa rin ang ulo mo ha? Sino ba ang eksperto dito? Ikaw ba o siguro Zhao ang mas nakakaalam? Wala ka man lang ng pera sa bulsa, tapos sasabihin mong daan-daang milyon. Sige, ipatupad na ang batas ng baryo, 20 hagupit. Halik kayo rito. Punong barangay. Tingnan mo munang mabuti. Imposibleng maging peke ang isang yan. Inaamin ko, ang karatulang ito ay halos magkapareho sa totoo. Kayang-kaya nitong makapanloko. Kung ibang tao ang titingin, kahit pa isa itong eksperto, maaari rin nilang masabing totoo ito. Anong ibig mong sabihin? Ang ganitong klase ng matandang kahoy ay talagang bihira na sa merkado. Kamakailan lang ay may lumabas na katulad niyan. Guro Zhao, ano po ba talaga ang ibig ninyong sabihin? Huwag mong sabihin hindi ito ang sinasabi mo. Paano namang mangyayari yon? Ang taong bumili ng kahoy na iyon ay walang iba kundi ang presidente ng Yunding Group. Huwag mong sabihing, ikaw ang taong iyon. Sabi ko na nga ba, tingnan mo ang hitsura ng lalaking iyan. Mukhang hindi naman kayang gumastos ng $100 milyong para sa plake. Pero masyadong talamak ang peke ngayon. Magaling din ang lalaking ito. Halos malinlang niya tayo. Sobra na ang pagyayabang niya, di ba? Ang tanging orihinal na gamit ay nasa kamay ng presidente ng Yunding Group. Paniguradong peke ang hawak niya. Bakit? Ayaw mo pa rin bang umamin? Bakit? Hindi ba maaaring ako ang presidente ng Yunding Group? Paano mangyayari iyon? Zhou Yaozu, kung saang banda ang pinto ng Yunding Group, alam mo ba? Walang hiya ka? Kung ikaw ang presidente, edi ako na ang chairman. Bakit wala ka mang lang sinasabing totoo? Hindi dapat ganyan ang asal ng isang tao. Lalabas din ang katotohanan. Kung ikaw talaga ang presidente, bakit ang bulok ng sasakyan mo? Correct. 5 taon kang hindi bumalik, Zhou Yaozu. Napakagaling mong gumawa ng kwento. Wisit ka. 5 taon kang nawala at sasabihin mong naging presidente ka. Sino naman ang maniniwala sa iyo? Tama. Baka kung anong masama ang ginawa mo at nakulong ka. At ngayong laya ka na ay nagtatago ka rito. Ang mga taong tulad niya, posible talagang magawa ang ganoong bagay. Sinong matino ang magdadala ng maraming peking gamit para lang mangloko rito? Naka-live streaming tayo. Ngayon ang mahalagang araw ng pag-aalay sa mga ninuno ng ating nayon. Napakahusay mo talaga. Sa harap ng lahat ng tao, ipinahiya mo kaming lahat. Totoo. Ang lahat ng sinasabi ko, ako nga ang CEO ng Yunding Group at totoo rin ang karatulang ito. Itataya ko ang aking reputasyon na peke ang isang yan. Sige na. Bahala ka na sa buhay mo. Kahit sabihin mo pang ikaw si Jade Emperor, wala akong pakialam. Sirain nyo yan nang hindi tayo mapahiya. Ako na ang gagawa. Huwag mong sirain. Kapag nasira yan, kaya mo bang bayaran? Ano? Ikaw na CEO ng Yunding Group? Gusto mo pa yatang manghingi ng pera? Isang pirasong bulok na kahoy lang naman to. Ang mga alak, ginseng at tsaang ito, babayaran ko ang lahat ng yan sa'yo. Kunin mo ang perang ito at lumayas ka. Hindi ko kailangan ng pera. Bakit? Hindi pa ba sapat yan? Kulang pa ba? Para ito sa ating mga ninuno, anong karapatan mong sirain ito? Iga po siya. Sige po. Bitiwan niyo ako. Ayaw mong pasira ito, pero sisirain ko talaga ito ngayon dahil ang bulok na karatulang ito
na nakasabit sa ating dambana ang nagbibigay ng kahihiyan sa ating mga ninuno. Ikaw. Hinto. Hinto. Elder Yuan? Huwag niyo yang wasakin. Totoo iyan, totoo talaga iyan. Sino ang matandang ito? Siya ba ang pakitang tao na kinuha mo? Imposibleng totoo yan, hindi ba? Zhao Yaozu, gumasta ka ba para kumuha ng ganitong klaseng kasabwat? Siya po si Elder Yuan, isang sikat na eksperto sa pagsusuri ng mga antigo. Siya yung nasa livestream kanina. Ang hindi ko akalain na personal siyang pupunta rito. Hindi kaya nagsasabi ng totoo si Mr. Zhao? At ito nga ay totoo? Siya nga si Elder Yuan. Hindi ko inaasahang pupunta siya ng direkta rito. Sa katayuan ni Elder Yuan, paano siyang magiging isang kasabwat lang? Ang karatula na iyon? Maaaring ito ay totoo. Imposible. Sinabi na ni Guro Zhao kanina, ang nag-iisang piraso ay nasa kamay ni President Yunding Group. Hindi rin biro ang katayuan ni Guro Zhao sa industriyang ito. Elder Yuan, bakit po kayo naparito? Kung hindi ako dumating, baka winasak mo na ang karatulang ito. Isa itong kayamanang walang katumbas. Napakahalaga nito. Elder Yuan, paano mangyayari iyon? Siguradong peke lang po ito. Totoo ang isang ito. Ngayon, naniniwala na ba kayo? Ngayon, naniniwala na ba kayo? Elder Yuan, tignan po ninyo ng maigi. Hindi ito posibleng maging totoo. Tama po, Elder Yuan. Ang ganitong klase ng napakatandang kahoy na agarwood at sa ganito kalaking piraso ay napakahirap ng matagpuan kahit saan. Opo, Elder Yuan. Sana ay masuri niyo pa itong mabuti. Sinabi na rin po ni Guro Zhao kanina na ang CEO na iyon ay balitang matagal na naghanap bago ito nabili. Kaya imposible talagang magkaroon pa ng pangalawang piraso nito. Tama ang inyong mga sinabi. Totoo ngang mahirap itong mahanap. Pero talagang tunay ang isang ito. Ito ay totoo? Gaano ba kataas ang katayuan ng CEO ng Yunding Group? Ano lang ba ang kaniyang narating? Paano siya magkakaroon ng ganito? Tama po, Elder Yuan. Huwag po sana kayong magkamali ng tingin. Dahil livestream ito sa buong internet. Milyon-milyong tao ang nanonood dito. Tama. Dahil kung totoo man ito, edi sana ikalat na ito sa kalsada, di ba? Hindi kailanman magkakamali ang aking mga mata. Sigurado akong totoo ito. Pero, ay nako, wala namang mali sa inyong pagsusuri. Pero, talagang orihinal at tunay ang kahoy na ito. Elder Yuan, hindi po ninyo alam, ang batang ito, walang lumalabas sa kaniyang bibig kundi purong kasinungalingan. Sabi niya ay isa siyang CEO ng Yunding Group, kaya naman kampante akong sabihin na peke ang kahoy na ito. Tama po. Imposible talaga iyon. Hindi niya kailanman kakayaning bumili niyan. Oo nga, peke iyan. Talagang peke ang isang iyan. Pustahan tayo. Siguradong peke ang signage na ito. Kung hindi niya sinabi noong una na isa siyang kung anong CEO, ay maniniwala pa sana ako. Paulit-ulit na lamang niya tayong niloloko. May problema sa isip ang sino mang maniniwala sa kaniya. Zhao Yaozu, pinapayuhan kitang magsabi na ng totoo. Yaozu, hindi tayo dapat nanloloko ng kapwa natin. Patawad po, Mr. Zhao. Totoo po bang nandaraya lang kayo? Ito ba ay totoo, tulad ng sinabi nyo, na kayo ang boss ng Yunding Group? Tama, ako nga ang boss ng Yunding Group. Alam mo ba na ang pagpapanggap bilang aming boss ay may masamang kahihinatnan? Sa oras na iyon, hindi lang $100 milyong, maging ang mga taga-nayon na ito ay madadamay sa malas. Sa nangyayaring ito, bakit hindi ka pa rin nagsasabi ng totoo? Kung gusto mong mapahamak, huwag mo na kaming idama. Yaozu, galit na si Manager Jiang. Paano kung mawala ang donasyon? Anong mangyayari sa mga taga-nayon? Tama po. Hindi tayo dapat maging makasalanan sa ating nayon. Tay, Nay, hindi po ako nagsisinungaling. Ako po talaga ang boss ng Yunding Group. Ikaw ang boss ng Yunding Group? Bakit hindi mo ito sinabi sa lahat noon? Ha? At isa pa, tauhan ng Yunding Group si Manager Jiang, bakit hindi kanya kilala? Tama. Magsalita ka na. Sabihin mo na ang totoo. Bilis. Sabihin mo na. Dahil ito sa isang lihim na kasunduan, hindi ko maaaring ibunyag ang aking pagkakakilanlan. 5 taon pa nga akong hindi nakauwi ng bahay. Ngayong tapos na ang kasunduan, maaari na akong bumalik. Anong klaseng kasunduan iyan? Bakit wala akong alam tungkol diyan? Iyan ay dahil mababa lang ang iyong posisyon. Walang hiya ka? Ano ang sinabi mo? Ikaw ay isang general manager lang ng Yunding Group branch lang. Ang ganitong uri ng mataas na sekreto ng kumpanya ay wala kang karapatang malaman. Sige, tingin ko ay ayaw nyo na ng $100 milyong na ito at kalimutan nyo na rin ang $10 bilyong na order. Manager Jiang, wag na po kayong magalit. Wag niyo na po itong patulan ng ignorante na ito. Tama po, Manager Jiang. Sino po ba kayo kumpara sa katayuan niya? Zhao Yaozu, anong kalokohang kasunduan yan? Tingin ko ay iniimbento mo lang ang lahat? Hala, ang nanay at tatay mo nga ay araw-araw na nagbabanat ng buto sa konstruksyon. Hala, halos wala na kayong makain sa hirap, tapos ikaw pa ang presidente? Kung ikaw nga ang presidente, kahit may kasunduan pa sa sekreto, hahayaan mo ba ang mga magulang mo na maghirap ng maraming taon?
Tay? Nay? Sa loob ng maraming taon? Salamat po sa sakripisyo nyo. Patawad po at pinahirapan ko kayo. Ngunit huwag po kayong mag-alala. Simula ngayong araw, hindi ko nahahayaang mahirapan pa kayo kahit konti. Tama na, masyado ka nang nadadala sa pag-arte ha. Kung talagang presidente ka, ipakita mo ang ebidensya. Oo nga, ipakita mo ang ebidensya. Kung maipakita mo ang ebidensya, lahat kami ay maniniwala sa iyo. Sige, gusto nyo ng ebidensya, di ba? Tatawagan ko ang chairman ngayon at ipapapatunay ko ito sa kanya. Sapat na ba iyon? Ang chairman? Tama. Hindi ba kamo gusto nyo ng ebidensya? Ang chairman, kilala nyo naman siguro siya, di ba? Kilala po namin. Mabuti naman kung ganoon. Ngayon, tatawagan ko ang chairman para makita nyo kung nagsasabi ako ng totoo o hindi. Totoo ba? Tatawagan niya talaga si Chairman Yunding Group? Siguro naman totoo yan. Sino namang maglalakas loob gumawa niyan? Kung peke. Malalaman din natin mamaya. Magandang araw. Ang numerong tinatawagan nyo ay kasalukuyang nakapatay. Hahaha, aba, akala ko ba? Tatawagan mo ang chairman? Bakit hindi mo matawagan? Nasa ibang bansa ang chairman, marahil ay masyado siyang abala. Huwag ka nang magpanggap. Kumuha ka lang ng kung ano-anong numero at sasabihin sa chairman namin yan. Dahil natatakot kang mabuking, sasabihin mo ngayon na hindi ito matawagan. Tingnan nyo ng maigi. Ito ba? Ito ba ang numero ng chairman o hindi? Ang pribadong numero ng chairman, iilan lang sa kumpanya ang nakakaalam nito. Pawang imbento lang ang lahat ng sinasabi mo. Siguradong peke ito. Eto, Guro Yuan, sabi ko na sa iyo na loko ka lang. Naniniwala ka na ba ngayon? Baka nga. Nagkamali nga ako? Elder Yuan, nagkamali ka talaga. Dahil sa modernong teknolohiya, nang walang gamit na profesional na kagamitan, normal lang naman na magkamali tayo ng tingin. Paminsan-minsan. Elder Yuan. Zhao Yaozu. Ngayon, ano pang masasabi mo? Kayo ang tumatangging makinig. Bibigyan kita ngayon ng pagkakataon. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Maibibigay ko pa ang pera sa inyong mga kabaryo, kundi ay aalis na ako. Teka. Sandali. Bakit hindi ka pa lumuhod at humingi ng tawad kay Manager Zhang? Lumuhod ka. 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 Ang perang ito ay ipinag-utos kong i-donate ng kumpanya. Hindi ito galing sa sarili mong bulsa. Wala kang karapatang magdesisyon tungkol dito. Ang lakas ng loob mong magpanggap na aming presidente at nang hihingi ka pa sa amin ng pera? Pag-isipan mong mabuti. Kapag hindi ka lumuhod, mananagot ka sa responsibilidad na ito. Kung ayaw mong isipin ang sarili mo, isipin mo man lang sila, madadamay sila dahil sa iyo. $100 milyong iyon. Kapag hinati-hati iyon sa bawat pamilya, makakakuha ang bawat isa ng kahit ilang daang libo hanggang $1 milyong. Manager Zhang, huwag po kayong magagalit. Lahat ng ito ay dahil sa kanya at wala kaming kinalaman dito. Zhou Yaozu, lumuhod ka na agad at humingi ng tawad kay Manager Zhang. At ikaw naman. Hindi lang ang $10 bilyong na kontratang iyan, pati na ang ating kasalukuyang samahan ay ihihinto na rin. Teka po, Manager Zhang, paluluhurin ko na po siya ngayon. Lumuhod ka? 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 Huwag kang maingay. Ituturo ko sa iyo ang isang aral. Ang mga walang silbi ay walang boses. Wala kang pera, walang pangalan, at walang posisyon. Kaya dapat ka lang lumuhod sa harap ko. May oras ka pang aminin ang iyong pagkakamali. Kung hindi, ay huwag mo akong sisihin sa gagawin ko sa iyo. Binabantaan mo ba ako? Mukhang ang pera ay hindi na kailangang ibigay sa inyo. Talaga namang mapanira ka sa buhay. Ang bagay na ito ay sisira sa ating buong baryo. Lumaluhod ka na agad. Peste. Peste ka, peste ka, peste ka. Salot ka, salot ka. Salot? Changui, ano ba ang ginagawa mo? Kasalanan ng magulang, ang pagkukulang ng anak. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko siya naturuan ng maayos, kaya ako na ang hihingi ng tawad para sa kanya. Pa, wala tayong mali. Hindi nyo po kailangang lumuhod. Manahimik ka. Nakikita mo ba yun, ha? Maghintay ka lang na matanggal ka sa trabaho. Sa ganitong pagkakataon pa, ang yabang mo pa rin. Manager Zhang, ayaw pa rin niyang sumuko. Hayaan niyong ipakita ko kung paano ko siya mapapaamin. Susuko ka na ba? Susuko ka na o hindi? Magpaparaya ka na ba? Ngayon, tanggap mo na bang tapos ka na? Tay?
Magsisisi kayong lahat. Sige lang. Gusto kong makita kung paano mo ako mapagsisisi. Dahil ganyan ang gusto nyo. Huwag nyo akong sisisihin kung hindi na ako magtitimpi. Nananaginip ka pa rin ba? Bumalik ako rito para magdala ng ginseng, para magbigay ng plake, at nag-donate pa ng $100,000,000 para lang makabawi sa aking mga kababayan. Pero ano ang ginawa nyo? May mukha ka pang magtanong sa amin? Tingnan mo muna ang mga kalokohang ginagawa mo. Napakawalang hiya mo talaga. Tama? Talagang matigas ang ulo mo? Ang mga katulad mong tao ay dapat talagang bigyan ng leksyon. Tingnan nyo ang nangyari sa ama niya, kung paano niya ito sinira ng dahil sa kaniya. Nag-alaga pala kami ng ahas. Dahil dyan, hindi na ako magdo-donate ng pera. Sige nga. Titingnan ko kung anong magagawa mo para mapatigil si Yunding Group sa pag-donate. Ititigil ko na ang donasyon ayon sa kagustuhan nyo. Manloloko ka? Sa loob ng maraming taon, kinuha mo ang pera na ipinahiram sa iyo ng mga kanayon, pero sa halip na matuto ng disenteng trabaho, ito lang pala ang natutunan mo. Sa isang tawag lang ay ititigil na ang donasyon? Sino namang tinatakot mo? Tapos na ang tawag mo, kaya hihintayin ko kung kailan ko matatanggap ang abiso na binabawi na ang donasyon. Oo nga. Sabihin mo nga sa amin kung kailan mangyayari yan. Tama, naghihintay kaming lahat dito. Gusto ko lang namang manood ng livestream. Pero hindi ko akalaing napaka-intense ng palabas na ito. Ang daming twist. Natatawa talaga ako. Hindi ko akalaing mayroon talagang ganito kawalan ng hiya sa mundo. Huli na nga ang lahat pero nagpapanggap pa rin. Hindi na nagpapatuloy sa pag-aalay ang iba, hinihintay na lang nila makita kung paano niya mapapatigil si Yunding Group sa pagbibigay ng pera. Sabihin mo na, hanggang kailan mo kami paghihintayin? Huwag kang mag-alala, maghihintay kami. 5, 4, 3, 2, 1. Tama na. Inaakala mo bang nasa maikling drama ka? Bawiin nyo agad ang lahat ng donasyon para kay Gramahang Zhao. Binawi ang donasyon? Hindi na. Hindi na magbibigay? Bakit hindi na magbibigay? Paano na nangyaring itinigil ang donasyon? Masaya na ba kayo ngayon? Anong nangyari? Hindi na ba magdo-donate? Paano mangyayari iyon? Isa lang siyang manloloko. Paanong ang isang tawag lang ay magagawa ang Yunding Group na bawiin ang donasyon? Siya ba talaga ang presidente ng Yunding Group? Yaozu, ano ba talaga ang nangyayaring ito? Tatay? Nanay? Ako talaga ang presidente ng Yunding Group. Kung hindi, paano mangyayari na sa isang tawag ko lang ay pinabawi ko ang donasyon nila? Matagumpay na si Yaozu? Hindi nagsisinungaling si Yaozu? Yaozu, sabay tayong lumaki. Ngayong asenso ka na, huwag mo naman kaming kalimutan. Oo nga, ang perang ginamit mo para sa kolehiyo. Sa amin mo hiniram iyon. Hindi mo pwedeng bawiin ang donasyon. Naguluhan lang kami noon. Naguluhan lang talaga kami. Tama iyan. Kahit ano pang gawin nyo sa akin, ayos lang sa akin. Pero hindi nyo dapat ginawa iyon sa mga magulang ko. Yaozu, kung hindi dahil sa iyong mga kanayon, hindi ka makakarating sa kinalalagyan mo ngayon. Dapat kang matutong tumanaw ng utang na loob, dapat ituloy ang donasyong ito. Tama po, Yaozu. Nawala lang po kami sa wisyo pansamantala. Si Brother Yaozu po ay mapagpatawad, kaya huwag po sana ninyo kaming patulan. Tama, Yaozu. Yaozu, ngayong araw, ang malaking okasyon ng ating nayon, huwag na nating hayaang mapahiya tayo sa ibang tao. Ngayon, naniniwala na ba kayo? Naniniwala na po kami. At totoo rin ang isang ito. Opo, totoo po iyan. Ikaw ang nakasira nito, sabihin mo, ano ang gagawin mo? Hindi ko po alam na ang bagay na ito ay ganoon pala kamahal. Kahit ibenta ko pa ang sasakyan ko, hindi ko pa rin iyon mababayaran, di ba? Ikaw ang kapitan ng nayon, sabihin mo, anong dapat gawin? Sabi ninyo, binigyan ko ng kahihiyan ang ating mga ninuno, pero kayo ang nagbigay ng kahihiyan. Binili ko ang mga ginseng na ito para ipamigay sa inyo rito sa nayon. Natatakot lang ako na isipin ninyong sobrang mahal nito, kaya pinalitan ko ang balot. Para sa pag-aalala sa ating mga ninuno, binili ko ang plakang ito, pero sinira ninyo lang. Akala ko noon ay simple at mabubuting tao kayo, pero tingnan ninyo ang inyong mga sarili. Naging ano na ba kayo ngayon? Naging gahama na kayo, at puro pera na lang ang iniisip ninyo. Sa harap mismo ng ating mga ninuno, pinuputakti kayo ng kahihiyan. Zhao Yaozu, kahit na anong mangyari, nakatatanda pa rin sa iyo ang mga taong ito, para rin naman sa ikabubuti mo ang ginagawa nila, dahil ayaw kanilang mapahamak. Paano mo nagagawang sumagot ng ganyan sa kanila? Hay, totoo yun, Yaozu. Ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti mo. Nag-aalala lang kami sa iyo. Yaozu, huwag mo na sanang pahabain ang usapan. Tatay? Nanay? Wala akong pakialam sa ginagawa nila sa akin, pero hindi nila dapat ginagawa iyon sa inyo. Ano ang karapatan nyo para piliting lumuhod at humingi ng tawad ang mga magulang ko? Dahil lahat ng sinabi ko ay totoo, at totoo rin ang gamit na ito,
Hindi ba dapat kayo? Na ngayon ang humingi ng tawad sa mga magulang ko. Kuya Changgui, nagkamali lang kami at nalito. Karapat-dapat lang akong maparusahan. Sige na, hindi ba't tama ako? Nagkamali kami, pasensya na po kami, nagkamali kami. Yaozu, umamin na ang lahat sa kanilang pagkakamali. Hayaang matapos na ang lahat ng ito. Huwag na nating gambalain ang pagbibigay-pugay sa mga ninuno. Tama, hindi maganda na maantala ang seremonya. O, maya-maya, para sa unang insenso, ang tatay mo na ang hahayaang mag-alay. Tapos na ang sa kanila, pero ang sa iyo ay hindi pa. Halika rito. Kuya, ako ang may kasalanan ng lahat. Pakiusap, patawarin mo ako. Kanina lang ay pinapaluhod mo ang tatay ko para humingi ng tawad. Ngayon ay sa isang salita lang ayos na? Hi, Sio. Ito, hindi ata magandang tingnan. Alam mo palang hindi maganda? Noong pinapaluhod mo ang tatay ko kanina, bakit hindi mo naisip na hindi yun maganda? Ako. Ngayon alam mo na ang magsisi. Lumuhod ka. 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 Yaozu, huwag mo nang paluhurin si Manager Zhang. Nakalipas na ang lahat. Higit pa roon, sa ngayon ay naka-livestream tayo. Hindi ito magandang tingnan. Totoo iyan, pabayaan na natin, tapos na ang gulong ito. Magsimula na tayo sa pagbibigay-pugay sa mga ninuno. Para sa unang insenso, ay ibibigay ko kay Kuya Changgui. Huwag naman, hindi iyan tama. Ano ka ba, Kuya Changgui? Ngayong si Yaozu ay matagumpay na. Kung hindi ikaw, sino pa ang may karapatang gumawa nito? Sige po, sige. Ngayon ay mag-aalay tayo ng insenso sa ating mga ninuno. Ikaw lang ang dapat gumawa nito. Siguradong matutuwa ang ating mga ninuno. Opisyal nang magsisimula ang pagbibigay-pugay sa mga ninuno. Luhod. Unang yuko. Ikalawang yuko. Ikatlong yuko. Tayo. Mahusay magpalaki ng anak si Zhou Changgui. Pinarangalan ni Yaozu ang ating mga ninuno. Inaanyayahan si Zhou Changgui na lumapit para sa unang pag-aalay ng insenso. Hello? Ano? Magdodonate ang grupo ng $300 milyong. Sige, Zhou Yaozu. At may gana ka pang linlangin ako. Sige, magsisindi na ako ng insenso para sa ating mga ninuno. Salamat sa gabay ninyo. Ang ating si Yaozu ay matagumpay na. Binigyan niya ang ating nayon ng karangalan. Tumigil ka. Manager Zhang, ano bang ibig mong sabihin? Nag-aalay kami sa aming mga ninuno at bigla kang papasok para magsisigaw, nasaan ang respeto mo? Ang pag-aalay sa ninuno ay isang mahalagang kaganapan sa aming nayon. Kapag hindi ka pa nagpaliwanag, huwag kang magugulat kung parusahan kita. Siya ay, hindi naman talaga ang president ng ating Genting Group. Kayong lahat ay nalinlang lang niya. Ano? Nananadya ka pa ba talaga? Ikaw ang nananadya. Dahil takot kang mabuking kita. Ano ba talagang nangyayari? Posible kayang ang pagkatao ni Yaozu ay peke lang? Ikaw ba ang aamin? O kailangan ko pang sabihin ito? Anong sasabihin? Oo nga. Si Yaozu ang presidente ng Yunding Group. Kung hindi, paano niya magagawang bawiin ang donasyon sa isang tawag lang? Ano? Manager Zhang, kung wala ka ng kailangan, umalis ka na? Huwag kang mang-istorbo sa pagbibigay-pugay namin sa mga ninuno. Kanina mo pa kami niloloko at pinagbibintangan mo si Yaozu.
Ano pa bang gusto mong gawin? Akala mo ba ganoon lang kami kadaling apihin? Tama. Sa tingin ko, sinasadya mo talaga ito para hindi kami makapagbigay pugay sa aming mga ninuno ng maayos. Layas. 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 Palalampasin ko muna ito dahil sa hindi mo alam ang pagkakakilanlan ko at pagbibigyan muna kita. Pero kapag nagpatuloy ka pa sa panggugulo, maniniwala ka bang sisisantehin kita? Sisisantihin ako? Akala mo ba talaga ikaw ang aming presidente? Ikaw ay isa lamang mapagkunwari. Totoo ba yan? Hindi ko na maintindihan ang nangyayari. Oo nga, kung hindi siya ang presidente, paano niya mapapakiusapan ang Yunding Group na bawiin ang donasyon? Tignan niyo si Manager Zhang, parang kampante at wala siyang kinatatakutan. Baka may malaking pagbabago sa sitwasyon. Sige, sinasabi mong mapagkunwari ako? Ilabas mo ang ebidensya. Ilabas ang ebidensya! Kapag hindi ka nakapaglabas ng ebidensya, ngayong araw ay luluhod ka sa harap ng aming mga ninuno at hihingi ng tawad! Gusto niyo ng ebidensya, di ba? Sige, ipakikita ko sa inyo. Titingnan ko nga kung anong ebidensya ang kaya mong ipakita. Katatawag lang ng assistant. Ng aming chairman, tataas daw ang halaga sa 300 milyong dolyar. 300 milyong dolyar. Totoo ba yan? Hindi ba't sinabing kanselado na ito kanina? Paanong ang 100 milyon ay naging 300 milyon? Hoy, Manager Zhang, baka naman nagkakamali ka lang. Manager Zhang, anong klaseng biro ito? Kasalukuyan kaming nag-aalay sa mga ninuno, kaya lumabas ka na ngayon din. Hindi ako nagbibiro. Ito ang dokumentong. Karalabas lang ng kumpanya namin. Maaari nyo itong tingnan. Punong barangay. Totoo ngang anunsyo ito mula sa Yunding Group. Hindi kaya. Peke ang anunsyong ito? Siguradong hindi iyan totoo? Kung totoo man, bakit hindi ito alam ni Yao Zu? Manager Zhang, mukhang sinasadya mo talaga ito. Luhod, humingi ka ng tawad sa ating mga ninuno at humingi ka rin ng tawad kay Yao Zu. Kanina lang, sinabi ni na Yao Zu at Chang Gui na palalampasin na nila ang ginawa mo. Pero iniisip mo ba talaga na madali lang kaming lokohin? Ano? Lumuhod ka na, yumuko ka. Sa tingin ko nga, talagang sinasadya mong manggulo. Humingi ka ng tawad. Magsorry ka. Luhod at humingi ng tawad. Napakalakas ng loob mo, lantarang kang pumeke ng anunsyo. Alam mo bang labag iyan sa batas? Nagkukunwari ka pa rin? Napatunayan ko na, ayaw mo lang maniwala. Anong napatunayan? Iyong tinatawag mong pagbawi, isa lang iyon sa katunayan na hindi pagkakaintindihan. Iyon ay dahil itinaas ng aming kumpanya ang halaga sa 3 beses, kaya binawi namin ang 100 milyong dolyar. Nagkataon lang ba talaga? Ang sinasabi ni Manager Zhang ang totoo. Oo nga, kung hindi na magdodona, bakit may lumabas na namang 300 milyong dolyar? Kung totoo o hindi, maaari ninyong tingnan, nakapost iyan sa opisyal na website ng aming kumpanya, i-search nyo na lang at malalaman nyo. Punong barangay. Totoo nga ito. Nahanap ko na rin. Dito sa website ng Yunding Group, talagang may anunsyo na magdodona sa ating baryo ng 300 milyong dolyar. Yao Zu, ano ba talaga ang nangyayari rito? Ito po, maaaring ang chairman ay nagdona talaga para sa akin? Zhao Yaozu, kahit hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa rin. Ang kapal din ng mukha mo. Sa anong dahilan naman magdodona ang aming chairman ng 300 milyong dolyar para sa iyo? 5 taon akong hindi nakauwi. Ito ay pabuya sa akin ng chairman at sadya siyang nagdona para sa akin. May problema ba roon? Ngayon pang alam na ang totoo. Nagawa mo pang magsinungaling nang hindi kumukurap ang mata. Napakahusay mo talagang magpanggap. Yao Zu, ano ba talaga ang nangyayari? Sabi mo kanina ay hindi na matutuloy ang dona. Bakit ngayon ay may dona na naman? Sabihin mo sa akin, niloloko mo lang ba kami? Pa, hindi ko po gagawing biro ang ganitong bagay. Tama na. Ang kasinungalingan ay kasinungalingan. Yao Zu, tingnan natin kung ano pa ang masasabi mo. Galing ito sa opisyal na pahayag ng Yunding Group. Posible bang maging peke ito? Ang ayos ng seremonya para sa mga ninuno. Pero sinira mo ito. Nakakahiya ka talaga. Kung hindi lang nakatanggap ng tawag si Manager Zhang, hanggang kailan mo balak na lokohin kami? Kung ikaw talaga ang presidente at chairman ng Yunding Group, hindi na sana kailangan pang mag-ambag ng pera. Bakit ka nagpapanggap na magaling? Chairman pa nga ba? Dahil ba sa'yo? Sa tingin ko, dahil ito kay Zhao Hao. Tama, si Zhou Hao nga iyon. Gusto mo lang talagang mauna sa pagsindi ng insenso. Kaya puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Sandali lang po. Tatawagan ko ang chairman ngayon din para malinawan ang lahat. Sige, tumawag ka na. Pero huwag mong sabihin hindi na naman ito makontakt. Sige, tumawag ka na po. At kapag sinubukan mo pa akong lokohin muli, pagbabayarin kita. Magandang araw. Ang tinatawagan ninyong numero ay kasalukuyang nakapatay. Ngayon,
Ano pang masasabi mo? Nakita niyo na bang lahat? Na siya ay nagsisinungaling lang. Ang chairman namin ay nag-aproba ng 300 milyong dolyar para ibigay sa inyong baryo. Isipin mo, kapag nalaman ng aming chairman na nagpapanggap kang presidente, ano ang mangyayari sa iyo? Nakalimutan kong sabihin sa inyong lahat na ang presidente namin ang dahilan kung bakit naisalba ang Yunding Group at muling nakabangon. Ang taong nag-ayos ng lahat at siya ang pinakapinahahalagahan ng aming chairman. Hoy, lalaki, tapos ka na. Kasinungalingan lang ba talaga siya? Anong nakakahiyang pangyayari? Tingnan natin kung paano siya makakalusot sa pagkakataong ito. Maganda ang mapapanood natin dito sa gitna ng pagdiriwang ng bagong taon. Habang nag-aalay tayo sa ating mga ninuno, talagang nakuha niya. Panglokohin tayong lahat. Mr. Zhao, ano ba talaga ang nangyayari dito? Pwede mo bang sabihin sa lahat ang totoo? Oo nga. Mabuti pang ipaliwanag mo ng maayos ang lahat ng ito sa akin, kundi ay kapag nalaman ito ng chairman, iyong 300 milyong dolyar ay siguradong mawawala. Wala na. Ngayong araw, sa harap mismo ng ating mga ninuno, kapag hindi ka nagpaliwanag, ay huwag mo nang asahang makaalis dito. Nakakahiya na Joe pa ang apelyido mo. Nagawa mo kaming lokohin lahat. At ikaw pa raw ang CEO? Isa ka lang namang trabahador sa konstruksyon. Totoo yan. Nagbigay ang CEO ng pera para sa kapakanan ni Brother Hao. Sino ka ba sa akala mo? Yaozu, magsabi ka ng totoo. Ano ba talaga ang totoong nangyari? Sinabi ko na, ako ang CEO ng Yunding Group. Huwag kayong padadala sa mga panlilin lang niya. Kung ganoon, patunayan mo. Kung mapapatunayan mo ito, ay luluhod ako sa harap mo at hihingi ng tawad. Pero kung hindi, maghanda ka na. Akin na yan. Sino ka para mag-alay ng unang insenso? Che! Sa araw na ito, kapag hindi kayo nagpaliwanag at nabulilyaso ang 300 milyong dolyar na donasyon, talagang malalagot kayo sa akin. Yaozu, magsabi ka ng totoo. Wala kaming pakialam kung may pera ka o wala, pero hindi tayo dapat nanloloko ng kapwa. Yaozu, ano ba talaga ang nangyayari? Huwag po kayong mag-alala at sisiguraduhin kong wala na silang masasabi. Kahit hindi sumasagot ang chairman, may iba pang tao na makapagpapatunay nito. Sige, maghihintay kami. Gusto kong makita kung sino ang matatawag niya. Pumunta ka rito ngayon din. Kailangang makarating sa bahay ng president sa loob ng 10 minuto. Opo. Sandali lang at maliliwanagan din kayo. Manager Zhang, bakit pa tayo nagsasayang ng laway sa kanya? Kahit ano pang paliwanag ang gawin niya, pawang kasinungalingan lang ang lahat. Ay, huwag kang magmadali. Gusto ko siyang mapanood na umarte at sabi ka kung makita kung sino ang papupuntahin niya para sama-sama nating maparusahan ang lahat. Tama po kayo, Manager Zhang. Ang mga katulad niya ay hindi dapat pinalalampas. Malalaman nyo rin ang lahat sa madaling panahon. Sandali lang. Kung wala kang maayos na paliwanag, maghanda ka ng humarap sa parusa ng nayon. Sino ang naglalakas loob na kumuwestiyon sa pagkatao ng president? Sinong maglalakas loob na katanungan ng pagkakakilanlan ni CEO? CEO. Magandang araw, CEO. Magandang araw po, CEO. Sabihin mo sa kanila kung ako nga ba ang CEO ng Yunding Group. Ang aming CEO ay napakabusi sa trabaho, pero sadya siyang pumunta rito ngayon para magbigay-pugay sa mga ninuno at para pasalamatan kayo sa inyong kabutihan. Nag-alala siya na baka dahil sa pagkakaiba ng antas niyo sa buhay, ay magkaroon ng lamat ang inyong samahan, kaya sinadya niyang itago ang kaniyang tunay na pagkakakilanlan. Pero kayo, ay paulit-ulit niyo siyang minaliit. At higit sa lahat, hinamak niyo pa. Bakit ang daming tao rito? Mukhang mga bodyguard silang lahat. Tingnan nyo dali. Pawang mga mamahaling sasakyan ang gamit nila. Ang nasa pinakaharap, mukhang isa itong Rolls Royce. Sa ganito kalaking pasikat, ang pagkatao ni Yaozu ay siguradong hindi biro. Pero hindi ba sinabi ni Manager Zhang, nag-ayos na raw ng donasyon ang chairman? Itong si Zhao Yaozu, kung siya talaga si CEO, bakit siya mangangahas na suwayin ang chairman? Maaring wala silang alam, pero ikaw ay paulit-ulit na nanunulot sa kanila para maloko mo silang lahat. Sinisante na kita. Ha. Magdadala ka lang ng kung sino rito. Tapos akala mo ay masisante mo na ako? Sino ka ba sa tingin mo? Ni hindi nga kita kilala. Ako ang assistant ni CEO. Dahil lang ba sinabi mo ay totoo na? Ha?
Mukhang pinaghandaan niyo ito para magmukhang professional Maaaring maloko niyo ang iba, pero hindi niyo ako mauuto. Ay, bago ang bagsak ng isang tao, ay sadyang nagpapakita muna ito ng labis na kayabangan. Gusto kong makita kung ano ang balak gawin ng Manager Zhang ng kumpanya namin sa mga taga rito sa nayon. Tama na, huwag ka nang magpanggap. Isa kang manloloko. Huwag niyo silang hayaang makaalis. Naglakas loob silang guluhin ang ating pag-aalay sa mga ninuno. Dapat nating silang parusahan ng matindi. Gamitin ang batas ng baryo. Sino ang naglalakas loob na humipo sa aming presidente? Huwag niyo kaming sisisihin kung lumaban kami. Ano? Gusto niyo ba talagang lumaban? Punong barangay. Sige po. Ang mga taong ito ay nagpapanggap na mula sa Yunding Group. Dapat mo akong bigyan ngayon ng sapat na paliwanag. Kung hindi, kalimutan mo na ang 300 milyong dolyar. Wag naman po. Manager Zhang, wag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong paparusahan ko siya. Sundin ang batas ng baryo. Lumuhod ka. Yaozu, bilisan mo at lumuhod ka. Sa harap ng ating mga ninuno, humingi ka ng tawad at pagsisihan ang iyong ginawa. Tay, hindi ako ang may kasalanan. Sila po iyon. Tingnan nyo, ito ang pinalaki niyong anak. Dahil hindi naman sila naniniwala, makaalis na nga tayo. Gusto mong umalis? Hindi ganoon kadali iyan. Ano pa ang gusto niyong gawin? Noong nag-aaral ka pa sa kolehiyo, nangutang ka ng pera sa mga kababayan natin, tapos ngayon gusto mo nalang tumakas? Tama, ibalik mo ang pera. Lahat ng perang inutang mo, dapat mo nang bayaran lahat. Magbayad ka. Bayaran mo ang utang mo. Bayaran mo kami. Ibalik ang pera. Ang pagbabayad ng utang ay natural lang dapat. Noong panahong nag-aaral ka pa sa kolehiyo, ang laki ng perang itinulong ng mga tao dito sa baryo. Akala namin ay magiging matagumpay ka, pero wala ka palang utang na loob. Hindi ka aalis dito hanggat hindi ka nagbabayad. Ang mga bagay na dala ko rito ngayon ay mas higit pa ang halaga sa utang na iyon. Pero sa inyong paningin, basura lang ang mga ito. Tama na, tama na. Hindi namin kailangan ng mga basura mo. Magbayad ka na lang. Nagdadala ka dito ng mga peking gamit para lang lukuhin ng mga tao, tapos sasabihin mo pang pambayad utang yan. Sige, tama na yan. Pinapayuhan kita. Bayaran mo na agad ang utang mo. Kapitan, alam mo naman po ang sitwasyon ng pamilya namin. Hindi po namin kaya ang ganoon kalaking halaga. Pwede po bang bigyan niyo muna kami ng kaunti pang panahon? Tinitiyak ko po na mababayaran namin ang utang na iyan. Totoo po iyon. Kahit ibenta pa po namin ang lahat ng ari-arian namin, mababayaran po namin kayo. 5 taon na akong naghihintay. Gaano pa ba katagal ang dapat kong itagal? Sige, gusto niyo ng pera? Magbabayad ako ngayon din. Sabihin niyo, magkano ba? Kasama na ang interes. Magbayad ka ng 100,000 dolyar. Ano? 100,000 dolyar. Tama, 100,000 nga. 28,000 lang ang hiniram namin noon kahit palagyan ng interes. Hindi naman dapat aabot sa ganoon kalaki. Bakit ang laki naman yata niyan? Paano namin mababayaran yan? Ang magbayad ng utang ay natural na obligasyon. Bakit? Gusto nyo bang takbuhan ang utang nyo? 100,000 dolyar, ganoon ba? Sige, bibigyan ko kayo ng 1,000,000 dolyar. Ha 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 ha. Hahaha. 1,000,000 dolyar talaga? May pambayad ka ba? Kung makakakuha ka ng 1,000,000 dolyar ngayon, sa harap mismo ng ating mga yumaong ninuno, luluhod ako at hihingi ng tawad sa iyo. Naku po, ikaw talaga. May problema na yata ang utak mo. Kung ano-ano na lang ang sinasabi mo tungkol sa 1,000,000 dolyar, akala mo ba talaga na ikaw ang presidente ng Yunding Group? Hayaan niyo siyang maglabas ng pera. Sige na. Gusto kong makita kung ang 1,000,000 dolyar na yon ay kung paano niya kukunin. Yaozu, ano bang ginagawa mo? Hindi mo ba alam ang sitwasyon ng pamilya natin? Wala tayong 1,000,000 dolyar, kahit nga 100,000 dolyar, ay wala tayo. Bata ka? Noong mga nakaraang taon, may masamang karanasan ka ba sa labas? Yaozu, huwag mo namang gawin ito sa sarili mo. Ang batang si Yaozu, mula pagkabata ay napakabait niyan, mukhang may matinding pinagdaanan siya. Magkababaryo tayong lahat. Sa ganitong oras, hindi natin siya dapat pilitin. Yaozu, iyong utang sa amin noong mga nakaraang taon, kalimutan na iyon. Magpakabuti ka. Huwag mo nang pag-alalahanan ang mga magulang mo. Hindi na rin namin kailangan ng utang sa amin. Punong barangay. Hayaan nyo na silang umalis. Mataas na opisyal? Huwag na po kayong mag-alala. Ayos lang po talaga ako. Ang lahat ng kabutihang ipinakita nyo sa akin ay naaalala ko pa. Sa pagbabalik ko, nais ko po kayong suklian sa lahat ng naitulong nyo. Uy, nakikita nyo ba iyan? Ayaw nyo na sanang singilin, pero ipinipilit pa rin niya. Hoy! 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 Hindi lang sa inyo siya may utang, pati na rin sa iba. Hindi na ba paniningilin ng iba? Kung ayaw nyo nang maningil, kami ay maniningil pa rin. Dapat bayad ng buo, walang kulang. Magbayad ka na agad. Yaozu, wag mo naman kaming takutin. Ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Pa? Ma,
Sandali lang, maliliwanagan din kayong lahat. Buksan ito. Wow, ang daming pera. Dito sa loob ay may 5 milyong dolyar. Wow. 100,000 nito ay para sa inyo. At ang matitira ay lahat galing sa aming boss. 5 milyong dolyar. Napakalaking halaga. Ngayon lang ako nakakita nito sa buong buhay ko. Nakapaglabas siya ng ganito kalaking pera. Sino ba talaga siya? Kung hindi siya isang boss, paano siya makakapagbigay ng ganito karaming pera? Ito ay. Para sa mga taong naging mabuti sa akin, hindi ko kayo kakalimutan. Itong mga ito ay paraan ko ng pagpapasalamat. Ikaw talagang bata ka, anong sinasabi mo? Basta ayos ka lang, kampante na kami. Matagal na tayong magkakapitbahay, at ang mga magulang mo ay marami na ring naitulong sa amin. Oo nga, hindi namin matatanggap ang perang ito. Itabi mo na lang yan para sa iyong pag-aasawa. Tama. Pati na rin para sa mga magulang mo para maginhawa na ang buhay nila. Tiawang, kung wala kayo, wala rin ako kung nasaan man ako ngayon. Mula pa noong bata ako, tinuruan na ako ng mga magulang ko na dapat matutong magtanaw ng malaking utang na loob. Itong mga ito ay nararapat lang para sa inyo. Sige na, tanggapin nyo na po. Kunin niyo na po ito. Tiawang, tanggapin nyo na ito po. Ang 5 milyong dolyar na ito. Zhou Yaozu, ginamit mo talaga ang peking pera na iyan para lokohin ang mga kabaryo natin? Ano? Peking pera? Husgahan niyo po ito ng maigi. Ako, nagmamaneho ako ng Lamborghini pero hindi ko kayang maglabas ng ganoon kalaking pera. Sino ba sa tingin niya ang sarili niya? Tama. Huwag niyo pong kalilimutan. Ano bang kotse ang minamaneho niya? Isang kakarag-karag na van. Oo. Kung mayaman talaga siya, bakit siya magmamaneho ng ganyang klaseng van? Nagpapanggap kang presidente ng kumpanya namin, pagkatapos ay nagpapanggap ka ring mayaman? Tingnan natin kung hanggang kailan mo mapaninindigan ang kasinungalingan mo. Kung totoo man ito o peke, hindi mo ba makita para sa sarili mo? Sisante ka na? Wala ka ng karapatang sabihin na isa ka sa mga tao ng Yunding Group. Sisisantahin niyo ako? Ano bang pautot ninyong dalawa? Ibubunyag ko ang totoo tungkol sa inyo. Noon, sabi nyo, ang mga dala ko ay peke dahil hindi nyo alam kung ano ang mga iyon. Hindi ko kayo sinisisi sa bagay na iyon, pero ang mga ito, totoo ba ito? Manager Zhang? Totoo ba ang perang ito o peke? Nagmamaneho ako ng Lamborghini? Sa tingin mo ba hindi ko malalaman? Totoo po ito. Ang lahat ng ito. Ang lahat ng ito ay totoong pera. Totoo ba ang pera na ito? Paano itong magiging totoo? Ang lahat ng perang ito ay hindi para sa inyo, kundi para kay Tiawang. Yaozu, wag mo namang sabihin iyan. Dahil lang ito sa kalokohan ni Manager Zhang, kaya huwag mo kaming sisihin. Dati, kami rin ay nagpautang sa pamilya nyo, kaya huwag ka namang mamili ng papaboran. Oo nga. Sa tingin ko ay dapat nating paghati-hatian ang 5 milyong dolyar na ito. Noong nagawa nyo kaming saktan at hiyain kanina, nandoon din kayo. Ang lahat ng perang ito ay para lamang kay Tiawang. Wala kayong makukuha kahit isang kusing. Ikaw. Yaozu, hindi na nakakatuwa ang mga sinasabi mo. Noong pinahiram kanila ng pera, nagpautang din kami. Ngayong naging matagumpay ka na, wala na ba kaming karapatang magsalita sa iyo? Tingin ko, dahil mayaman ka na, ikinahihiya mo na kaming lahat. Wala kang utang na loob. Walang hiya, walang hiya. Walang hiya ka, wala kang utang na loob. Walang hiya ka, walang hiya ka, walang hiya ka. Mukha kayong pera. Kung sana ay mayroon kayong sinabing mabuti para sa aming boss noon, mas malaki pa sa perang ito ang nakuha nyo. Dapat sana ay madali nyo itong nakuha. Pero ngayon, kayo na mismo ang nagtaboy sa pagkakataon. Ngayong alam nyo na, nagsisisi kayo, huli na ang lahat. Kasalanan itong lahat ni Manager Zhang. Kung hindi dahil sa kaniya, nakuha na sana namin ang pera noon pa. Bayaran mo kami. Ibigay mo ang pera namin. Ibigay ang pera. Tama na. Hindi ba ninyo naisip saan galing ang lahat ng perang ito? Galing ito sa masama? Talaga bang may lakas kayo ng loob na tanggapin yan? Anong ibig mong sabihin? Gamitin niyo ang inyong mga utak. Saan siya kukuha ng ganoon kalaking pera? Ang perang iyon, siguradong ninakaw lang niya iyon. Tama ang sinabi ni Manager Zhang. Mag-isip-isip kayo. 5 taon siyang hindi bumalik, tapos nang bumalik siya ay ganito pa ang hitsura niya. Ang perang ito, siguradong nakuha niya ito sa masamang paraan. Oo. Ano nga ulit ang tawag doon? Iyon. Anong klaseng yaman iyon? Ay, tama. Lihim na nagpapakitang tao. Ang isang katulad niya, kung talagang yumaman na siya, hindi ba niya ito ipagayabang? Eh bakit parang paatras ang kilos niya? Tama. Sa loob ng 5 taon na iyon, ano ba talaga ang ginawa niya? Tanungin niyo ang mga magulang niya kung alam ba nila. Hindi po ganoon. Ang sabi lang ni Yaozu. Nasa labas siya at nagpapatakbo ng maliit na negosyo. Narinig niyo iyon? Narinig niyo ba ang lahat ng iyon? Anong kontrata, anong presidente? Pawang kasinungalingan lang ang lahat. Ang perang iyon, siguradong nakuha niya sa paggawa ng mga iligal na bagay sa labas. Iyon ang totoo. Kung mayaman talaga siya, bakit hindi pa niya ito inilabas noong una pa? Masyadong malawak ang imahinasyon mo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Siguradong ganoon nga iyon.
Ang Zhou Yaozu na ito, isa siyang manloloko, at ang mga taong ito ay kasabwat niya. Siguradong ganoon nga iyon. Kung hindi, bakit kapag tinatawagan ng boss ay palaging hindi makontak? Ang pera nakakabawi lang kanina ay nagbigay uli ang boss ng 300 milyong dolyar. Napakahusay, Zhou Yaozu. Hindi ko akalain na dahil sa pera ay pati ang mga kababayan mo ay lolokohin mo. Sabihin mo, sa loob ng 5 taong ito, hindi kaya may ginawa kang masama at labag sa batas, kaya ka nakulong? Yaozu, totoo ba talaga ang mga sinasabi nila? Sabihin mo sa akin, ano ba talagang ginawa mo sa loob ng 5 taon na iyon? Ipinahiya mo ng gusto ang ating mga ninuno. Tay, Kasalanan ko ang lahat. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Nakapagpalaki ako ng ganitong pasaway na anak na nagbigay ng kahihiyan sa ating mga ninuno at nagpahina sa inyong lahat. Hihingi po ako ng paumanhin. Patawarin niyo po ako. Tay, magtiwala po kayo sa akin. Hindi po ako nagsisinungaling. Ako talaga ang presidente ng Yunding Group. At ang perang ito ay kinita ko sa ibang bansa. Nagpakahirap kami ng nanay mo na pag-aralin ka. Hindi namin hininging maging sobrang yaman ka, pero huwag ka naman sanang gumawa ng mga gawaing labag sa batas. Napakahalaga ba talaga ng pera? Kahit habang buhay tayong maging mahirap, hindi namin gustong kumita ka ng perang galing sa masama. Nay, alam ko pong para sa ikabubuti ko ito. Pero dapat po kayong maniwala sa akin. Maniwala sa'yo? Gumawa ka ng ganito kasamang bagay. Paano kita paniniwalaan? Kailangan kitang maturuan ng leksyon ngayon at aalisin ko ang buong pamilya mo sa listahan ng ating angkan. Alisin sa listahan. Ito ang nararapat sa inyo. Ginusto nyo iyan. Sila po, dapat ay patawan ng parusa ng nayon. Ipatupad ang parusa. Ipatupad ang parusa. Ipatupad ang parusa. Tinatanggap ko po. Pa, At ikaw, tinatanggap mo ba? hindi po. Mabuti, mukhang kahit ang ating mga ninuno ay hindi na kayang turuan ka ng leksyon. Kapitan, ako po ang nagkulang sa pagdidisiplina sa kanya. Dahil ayaw niyang tanggapin, ako na lang ang papalit sa kanya. Pa, tumayo po kayo. Wala tayong kasalanan. Sila ang may mali. Ngayon, kung sino man ang magtangkang humawak sa papa ko, pananagutin ko siya. Tama na. Hanggang kailan ka ba mangugulo? Paalisin mo sila. Kundi ay itatakwil na kita bilang anak. Ngayong araw na ito, tatapusin ko na ang sarili ko rito para sa ating mga ninuno ay humingi ng tawad. Papa, sige, papaalisin ko na sila. Alis. Ang sarili kong mga problema ay ako mismo ang haharap. Walang kinalaman ng papa ko rito. Sa harap ng ating mga ninuno, parurusahan natin ang mga nagkasala para gisingin ang swela anak na ito. Unang hagupit, dahil sa mga kasinungalingan mo at paglinlang sa mga taga-nayon. Pangalawang hagupit, dahil sa kawalan ng malasakit. Pangatlong hagupit, para sa iyong panggagancho. Chairman, sagutin mo ang tawag. Sagutin mo na ang tawag. Gaano pa katagal bago tayo makarating sa bahay ni Yaozu? Mga 10 minuto pa po. Sige. Ang batang si Yaozu, napakarami niyang isinakripisyo para sa grupo natin. Kaya sa pagkakataong ito, bibigyan ko talaga siya ng sorpresa. Bibisita ako para batiin ang mga magulang niya at ang mga kanayon. Kapag nalaman po ito ng presidente, siguradong hindi siya makakapaniwala. Ha ha ha. Anong nangyayari? Kanina lang, 2 beses tumawag sa akin si Yaozu. At ngayon naman, tumatawag na ang assistant niya. Hello? Chairman, hindi maganda ito. May nangyaring masama sa presidente. Anong sinabi mo? May nangyari kay Yaozu? Opo, Anong nangyari? Sabihin mo sa akin agad. nasaktan ng presidente sa probinsya nila. Pinaratangan pa siyang nagpapanggap lang bilang presidente at itinuturing pa siyang kriminal. Ano? Chairman, tingnan niyo po ang live stream at makikita niyo.
Punong barangay, huwag mo siyang saktan. Nagmamakaawa ako sa'yo, tumigil ka na, mapapahamak na siya kapag tinuloy niyo pa yan. Ituloy nyo lang. Parusahan siya. Ituloy nyo pa para maturuan ng leksyon ang Suwail na anak na ito. Maayos lang ako. Sige, saktan niyo siya. Ginambala niya ang ating mga ninuno. Bilisan mo. Kailangang makarating tayo sa loob ng 5 minuto. Opo, sir. Yaozu. 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 Ngayon, mayabang ka pa rin ba? Sinasabi ko sa iyo, Zhou Yaozu, kahit magsikap ka pa sa 10 buhay mo, hindi mo ako mapapantayan, at mas lalong hindi mo mapapantayan si Manager Zhang. Sila lang naman ang nakakaawa naman itong si Zhou Yaozu. May dala silang pera na galing sama-sama. Buti na lang at hindi kami kumuha. Dahil kung hindi, baka kung ano na ang nangyari. Pa? Ma? Ayos lang po ako. Yaozu. Huwag mong sisihin ang tatay mo. Ako at ang nanay mo ay hindi naghahangad ng pera mula sa iyo. Ang gusto lang namin ay mamuhay ka ng tahimik at maging mabuting tao. Alam ko po, pa. Na ginagawa niyo po ito para sa ikabubuti ko. Mabuti naman kung ganoon. Mabuti naman sa mga ninuno namin. Patawad at binigyan namin kayo ng kahihiyan. Pa, hindi po namin binigyan ng kahihiyan ng ating mga ninuno. Pararangalan ko pa ang pangalang Yaozu. Lumayas na kayo rito! Pararangalan mo pa si Yaozu! Mula ngayon, mawawala na ang pangalan ng pamilya nyo sa ating kasaysayan. Lumayas kayo? Lumayas kayo. Ang lalakas ng loob ninyo. Umalis kayo. Umalis kayo. Napakalakas ng loob nyo. Chairman. Yunding Group Chairman? Bakit siya narito? Dapat ay alam niya na nagpanggap si Zhou Yaozu bilang CEO nila, kaya narito siya para managot sila. Kasalanan mo lahat ito. Kung maglakas loob kayong antalahin ang donasyon namin, tingnan natin kung mapapatawad pa namin kayo. Chairman, bakit po kayo mismo ang naparito? Siya nga pala, tinuturuan na namin ng leksyon ng lalaking iyon. Kung hindi pa po kayo kontento, itutuloy pa namin. Napakalakas ng loob mo. Naglakas loob kang gawin iyan kay Yaozu. Chairman, bakit niyo po ako sinaktan? Si Yaozu ang aming Yunding Group na CEO. Ngayon, sabihin mo sa akin kung bakit kita sinaktan? CEO? CEO? Hindi maaari? Hindi maaari. Hindi kayo binigyan ng kahihiyan ni Yaozu dahil siya ang dangal na si Yaozu. Yaozu, napakabait niyo pong tao. Ay naku, lahat ng ito ay kasalanan ni Uncle. Patawarin niyo na po si Uncle. Patawarin niyo na po kami. Sa totoo lang, lagi ko kayong itinuturing na mga kanayon at hindi ako kailanman nagtanim ng sama ng loob sa inyo. Ngunit hindi nyo dapat ginagamit ang pera o kapangyarihan para husgahan ang isang tao. Naniniwala ako na ang tunay na dangal na si Yaozu ay hindi tungkol sa kung gaano karaming pera o kung anong titulo ang meron ka, kundi sa pagiging tapat. At may marangal na prinsipyo. Tama ang sinabi ni Yaozu. Magsisimula na ang pag-aalay sa mga ninuno. Lumuhod!